Yung ano ko pala, cellphone. Tangina, hassle pag nakapag gloves na eh. Tapos makalimutan mo na iba pala nakaayos yung GPS mo. Waze. Let's go. Bali, pupunta ako ngayon sa Taytay, Wheeltech Taytay. Doon ko kinuha tong motor eh. Okay na daw yung ORCR. Oras na ba? Alas 12. So okay rin na ganitong oras umalis kasi walang traffic eh. Mainit lang pero okay lang. January, February, riding season eh. Kahit mainit, malamig yung hangin. Mas pipiliin ko na yung mainit na umaandar kaysa sakto lang tapos nai-stress ka naman sa traffic. Medyo matagal-tagal din na nung huling last upload natin na video. So, sobrang tagal, iba na yung gamit ko na motor. Bali, konting catch up muna tayo. Yung dati kong motor na CBR 500R, ayun, nag-upgrade na ako ngayon. Gamit ko ngayon 2023 na CB na 650R. Ayun, tamang upgrade lang. Reasonable na daily driver. Actually pa dapat eh, parang kailan ba yung huli-huling video? October o parang tamang lang, birthday gift sa sarili nung November. Kaso ba't nga ba natagalan? Ayun, November, umalis kaming pamilya, birthday, punta kaming Singapore. Ayun, tamang celebrate lang sama ng mga bata. So hindi ko pa siya nasikaso. That time sa akin pa yung CBR nun, yung 500. Kila ate, tawid na, abot ka dyan. Bumalik. Ay, hindi, hintay nila yung kasama nila. So ayun, nung time na yon, nung November, nung time na yon, sa akin pa yung 500 noon, yung CBR na 500. Bago kami magpunta ng Singapore that time. Tapos so naisip ko, ipopost ko siya sa marketplace pagbalik na lang kasi nga baka maraming inquiries tapos wala rin ako dito sa Pilipinas. So ayun, pagdating pinost ko agad sa marketplace. Tapos akala ko mabilis lang mabibenta, hindi rin pala, mahirap rin pala magbenta ng second hand na big bike. Pero subject for another conversation na yon. Tapos ayun, fast forward, siguro parang na-out ko yung yung 500. Na-out ko yung 500 mga na siguro third week ng December, magpapasko. Second week siguro bago mag-birthday ni Lucas, ang panganay ko. So ayun, na-out ko nga, kaso mag-birthday naman yung anak ko. So ayun, hindi ko na naman uli siya nasikaso. Pero sa akin na yung pera that time. Tapos saan ba kami nun? Nasa Batangas kami nun eh. Friday pa uwi. Thursday, Friday sinelebrate namin yung birthday ni Lucas sa Batangas. Silaw
ano. Pero bigutan pala. Okay. So ayun, pauwi kami ng Batangas. Dahil Friday, kating-kating ako kunin yung motor. Naghanap na lang ako ng BPI doon para mag-withdraw ng cash. Tapos fast forward, kinabukasan, ayun, nakuha ko na tong na tong 650 na mga 23 bago magpasko. Oo. Tapos syempre holiday season, alam mo yun, tamad yung mga tao. Though tamang pakikisama na lang rin, nakisuyo yung agent na, sir, New Year na po namin makasikaso yan. Which is sige, pagbigyan ko na. Pero nung time na yun, parang may yung LTO na parang lenient muna sila sa na ORCR, no travel policy. So medyo nagamit ko rin yung motor noong December. Tapos come January, ayun, promise naman nila sa akin 3 to 4 weeks, which is reasonable naman. Kaya tayo pupunta doon. Well, nakuha ko na kasi photocopy lang, lang naman yun kahit tamang picture lang, may ma-print lang, may magamit ka lang na para sa para makabiyahe-biyahe. Ayun, third week ng January, true to word naman sila, nakuha ako. Pero ngayon pupunta ako doon para kunin yung original na copy. Ikutan nyo na din ako pinadaan, mas okay. Usually hindi ako, ang normal na route kasi nito C5, will take Taytay, malapit doon sa Tianggian. First time ko lang rin nakapunta Maganda ka ng ganitong oras kasi kahit kahit sa ilalim ng skyway ka dumaan, maluwag kung sasakyan ka reasonable na 80, okay na yan. Dito pala sa mga taga south, kailan ko lang to nalaman nung lumipat ako dito ano ba to, akala ko pagpupunta ka ng east, mga tamang Rizal, ganon, Tanay, Taytay, akala ko kailangan mo pa bumalik ng Manila. Tapos typical na ruta, Ortigas, etc, bla bla, diba layo. Tapos ayun, lumipat nga ako dito. Etong Bigutan pala yung gateway to the east. Well, ma-traffic. May mga time na mas reasonable sa kabila, pero dito mabilis rin yung C6. Tas okay rin yung kalsada na yun yung tabi ng Laguna de Bay. Ang ma-traffic lang dito yung sa may intersection bago bago mag Laguna de Bay. Pero onwards wala talagang mabilis na makakatakbo ko ng mga 100 sa sasakyan yun ganong kaluwag doon. Pero yun nga, bubuyuin mo tong doon dito sa Bikutan, tapos malayo-layo, tapos doon na uli sa, di ko alam anong lugar yun, Taytay na ba yun? So may malapit sa Tianggian, doon na uli yung yung pila. Pero nakamotor naman tayo so medyo mas mabilis. Tapos ba to, kasi sa kabila rin mas malaki yung kalsada, pero tangina, super daming truck, super daming dumadaan. Parang choose lesser evil na lang pick your poison ka na lang Sana ganito hanggang doon sa stoplight. Nata mo, hindi yung stop and go na traffic, ma-under talaga. Basta lang nga, pangit ng pagkakagawa ng kalsada. Hindi ko alam kung tapos na to or malamang hindi pa. Dapat hindi pa. Tangina, squatter ng gawa nito. Lalatagan pa ng asfalto. Daming nakaangat na mga manhole. Alam mo yan, kasi allowance para sa paglatag ng asfalto. Pero hindi dapat ganun katagal yun Ayun, so kung dadaan ka dito, dapat medyo alalay ka sa sakyan man o two wheels, kasi puta, sa bilis mo pwede bumasag na sidewall ng gulong yan pag di mo napansin. Tataas pa mga 1 to 2 inch na rise from the ground.
Pero mga ilang kilometers na ano lang naman to. Ayan. Tapos kita mo yun, oh, ganda ng view nung Laguna de Bay. Yung kita nyo eh. Ayan, simula na nung pila dito hanggang doon sa intersection. Pero dyan lang yan. Tapos paglampas ano na uli, tamang maandar na uli. Tuloy tayo dito sa mga tricycle. Mga taga rito to eh. Ayan o, pangit lang ng pagkaka-layout ng kalsada. May poste sa gitna, may mga manhole na naka-elevate. So wala, lay lang sa mga ganyan. Isipin mo kung nakasasakyan tayo, doon pa tayo nakapila. Pero yun. Oops. Ba't daanan? Ito tayo. So ayun, paglampas mo na intersection, okay na agad. Tamo, luwag oh. Ito na, Laguna de Bay na, C6. Alam ko si Zach Lucero nung makina dito nag-ano eh, nag mga ride impression ng and review ng mga motor na tinitest niya. Ayun, kasi nga luwag eh. Tapos okay din yung ano, ambience. Actually maganda tong kalsada na to eh, ang ganda ng vibes. Pero yung in and out lang talaga nito yung ano eh, hassle, ang ina, dulo-dulo, pukpukan. Bali dulo nito ano na, Taguig Pasig na labas mo. Tapos yun, Taytay, diretso. Parang nung one time nung nagano kami, marilaki kami nila, no, asawa ko, family, nakamotor ako, nakasasakyan sila. Sunday yan eh. Pero doon kami sa C5 dumaan papunta kasi nga Sunday morning, so walang traffic, mas okay. Tapos pero nung pauwi dito na sinasuggest ni Waze. Ito talaga yung parang shortest distance from south to doon east. Tapos ayan, pag hindi naman rush hour talaga, ano, reasonable lang yung flow ng traffic para sa motor. Okay din eh, no? Wala masyadong residential, parang palaisdaan ba yan or parang mga kung anong body of water yan. Kasi yung lake yun na eh, tanga na. Pwede ka rin mag loop dito eh, ikutin mo yung lake, parang labas mo Laguna na or Quezon, di ko alam. Saka dito sa kalsada na to, mga ano, mga motor lang rin kasabay mo, so maluwag-luwag. I mean, saka di naman sila pumipila eh, I mean in a good way na hindi sila nag-take up ng space. So mga taga south karamihan dito dumadaan, tapos nakaka-relax pa, diba, kaysa doon ka sa service road. Well, depende kung saan yung point of destination mo. May lundag, diba? Ayan, ito na yung dulo. Hindi ko alam kung anong jurisdiction na to eh. Taguig ba o ano? Pasig, hindi ko alam. Tapos eto hanggang doon sa may, ayan nga, Pasig kaliwa, Taytay diretso. Basta doon sa tulay, di ko alam yung ano eh, pangalan ng tulay na yun. Doon na uli yung ano, Invierna. Pero dito relax pa rin. Mas daming motorcycle store din sa paligid. Taytay property na pala ito. Ayan o. Di ba basa ang puta? Pero plus effort. Plus cost effort. Kahit ano, residential area na, medyo ano pa rin, maluwag-luwag pa rin. Meron lang kasi, ang nagpapatraffic talaga dito, yung pagdating sa bago mag-bridge, talagang super bottleneck. Parang isipin mo to, ano, 3 lanes left and right. So ibig lang tangin na magiging isa or dalawa dahil sa mga ginagawa. Isipin mo yung ano nun, yung gano'n ka laki yung Invierna na madudulot doon. Pero mukhang
ano naman eh, oh. Okay naman. Madayo. Na-familiarize ko tong lugar na to nung ano kasi. Ano ba to? Hindi na familiarize. I mean, nakakadaan-daan ako. Nung time na doon kasi ako sa C5 nag-work eh. Sa Pasig C5 bandang Arcovia. Tapos, ewan ko kung familiar kayo dun sa balita na yung panahon na sobrang ulan. Tapos, nagbabaha yung SLEX. Yun, ito yung best bet mo. Kasi lalampasan mo yung baha nun eh. Ayan, pagkaliwa yata Pasig. Tapos, kanan is yun, Taytay. Diretso na. Yung Tianggian. Tapos nakuha ko pa pala to, magpapasko. So talagang Sparta yung status dun sa Tianggian. Tapos ganitong oras rin kami nagpunta nun. Sinama ko yung asawa ko para may mag-drive sa akin papunta. Pero isipin mo yung di ba? Tangin na yung travel time kung iikutin mo pa yung Maynila. Yung Pasig, Ortigas, ay nako, tangin na. Ayan. Dito na yung bottleneck eh. Pero wala masyado sasakyan ngayon, no? So, ganda nung natin. Oras ng alas. Ayan, from 4 lanes ata yan, I think. 4 lanes. Biglang, bam, 2. Tangin na. Magwawan pa tayo doon eh. Pa tayo. Medyo maluwag-luwag. Pero dahil naka-motor tayo, adis. Musad. Hassle lang na tricycle na to, di makadaan. Ba ito? Basura? Putik. Traffic enforcer sa harap eh. Pasig, Taytay, ang yung Rizal yung eh. Ang gulo ng orientation eh. Yun yung kumbaga, if Caloocan is to NCR, Rizal is to Luzon. Tangin na, nasang parte ka na ng Luzon, tangin na biglang may daan papuntang Rizal eh. Parang Caloocan. Nasang parte ka na ng NCR, biglang may daan pa Caloocan. Benta, hindi ko makabisado eh. Ito na yung sinasabi kong tulay na stoplight, tangin na 180, 3 minutes ang puta. Quality time eh. Pala sa kabila tayo. Try natin, init dito. Tayo sa kabila. Tapakaliwa tayo, pero diretso na lang tayo. Ako dumanan eh. Huwag naman. So yun, stoplight lang na yun matagal. Tapos dire-diretso na uli. Mabilis na yun, maluwag ko. Yung mga bottlenecks lang talaga. Then dahil naipin lahat ng sasakyan doon, onwards, maluwag na ulit. Tapos dulo ata na ito yung Tianggian eh. Kaya bada na. Thank you. Pakaliwa tayo ni Waze kasi traffic ata. Tangin na subdivision to pinapamaniobra. Okay. Wala ko doon pinapadaan eh. Dito na tayo. Dito ako dumaan ng last time eh. So may idea. Maluwag-luwag pa. Nice. Akala ko dati pag sinabi Tianggian, alam mo yun, yung sinetap na random na mga paninda lang. Yung pala pangalan. Ko alam pangalan ba ng lugar yun? Tangin na. Sarado ah. Ito kami nang dumaan eh, kakanan. So, kanan na lang sa dulo. Kulit ng asawa ko nun eh, inaano niya pa ako eh. Parang tingin niya sa akin illiterate. Kasi bago lahat sa akin eh. Taka na, hindi naman ako madalas nagbibili ng kung ano-ano eh. Ito na lang natin itong flow ng traffic. Kaliwa pa? Okay. Force right. Tapos yun, kaliwa doon. Tama. Kulot eh. May barricade, tas may nakabalagbag na putang ina dito eh. Pwede. Go.
Nalala ko ng last time. Ako yung pagkakanipin ni Waze nasa kaliwa. Tapos ako naman, tingin sa kaliwa, asa kanan pala. Tangina. Ikot pa ako, paikot-ikot. Tapos yung traffic na yan. Mas malala ko yung traffic na nung pitay. Kala ko yung Club Manila East, resort. Lugar pala yan. May daan din pala dito, pwede pala ako dumaan doon kanina. Yung familiar. Diyan ako tayo dadaan pa uwi. Ayun na, dito na. Boss, kanan tayo dito. Meron tayong paradahan. Okay, may motorcycle parking. Yan, ito, inuha ito. Medyo hindi ko lang feel yung vibes na itong area na to. Siguro dahil malapit sa palengke kumpara sa ibang dealership na okay yung araw. Pero dito may stock eh. Close all ko muna. Ano oras na ba? Yan, uwan. Tapos na lunch break. Kay Alexandra po, kukuha ng ORCR. Nine po, sir. Anong text sa inyo, no? Sana umulan. Dami ring stock dito Madali pa ako na nakaraan. Anyway, so yun, gudol lang. Bilis lang din. 1.5 hour na biyahe. Tapos parang kung pakita lang ID, pirma, kuha na ORCR, okay na ulit. Larga na, huya na. Naiwan. Ba't pwede naman dito? May obra. Doon na. Pukong ina, naiwan ko pala yung susi. Bobo. Waste tayong pauwi. Pagas pala ako. O doon na sa amin, sa Petron sa amin. Sakit putang ina, pinulikat pa ako dun pagtingin lang sa likod mga tanda na. Ito, turn tayo dito. Puta, anong pala nun Nung last time na kinuha ko itong motor, siyempre wala pa akong quad lock, GPS. Hindi ko alam yung daan dito pabalik, so every now and then hihinto ako para tumingin sa cellphone. Yan nice. Luwag-luwag. Gutom na ako Pwede pala dito. Hindi ko lang alam kasi kung two-way yung kanina Parking boys. Ito yung kabilang side din. Parang ito yata talaga yung Tianggian Sa kabila palengke hindi ko alam kung hanggang saan yung dun. To and from. So, may parking pa dito nga. Puta, taas.
way pala kumanan dito kanina. Diretso na doon labas. Kala ko kasi one way. Next time pagkuha ng plaka. Ano, mabilis na yung plaka. Sabi nung accounting nila doon kanina, parang ang nire-release pa lang na series ngayon is yung mga na-release ng March at December. Tangin na ngayon taong ko lang ito na-rehistro eh. So mukhang aamagin pa. Basta may ano na tayo, ORCR goods na yun. So ayun, ganun lang, in and out ng Taytay. 1.5 hour na lang. Dito na uli ako sa C6. Ayun, uwian na. Puta, ba na ito? Alam ko kasi puro warehouse din sa kanan eh. Parang warehouse na pinagtataguan nila Paquito Diaz ng hostage. So ayun, thank you sa pagsama. Hanggang sa susunod na video na lang ulit. Hindi ko alam kung kailan pa sinipag. Pag may lakad ulit malayo.